Alright mga tol, pag-usapan natin itong pagkalampag, no? Ito pong mga nagpoprotesta sa Chinese Embassy. Kaugnay po yan ng kanila pong pangharas o pang-aabuso sa ating mga kababayang mangingisda. Marami po tayong pwedeng pag-usapan sa bagay po na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. At umpisahan na natin ito, no? Umpisahan na natin to. Let's go. Alright mga tol, nakita po natin dito sa balita po na ito pong mga tao, no? Tao na nagpoprotesta, nagwewelga, lagi po yan nagiging tampok ng usapan kapag pinag-uusapan po ay yung pagkakaroon ng mga makakaliwa na laging kontra na lamang palagi sa gobyerno, no? Tama po kayo na narinig, no? May mga ganun po talaga no? Kahit sino naman nakaupo sa gobyerno, lagi po silang nariyan nagpuprotesta kasi nga meron pong mga nagsusulong ng komunismo, no? Tama ba? Komunistang pamamalakad sa ating bansa. Pero sa pagkakataon po na ito, no, mukhang marami po ang makikita itong ginagawa nila bilang isang bagay na hindi dapat kondenahin, no? Kasi talaga namang meron pong pang-aabuso ang China at lalo pong sabi nga yan itong mga nakakaraan mas lalong tumitindi yung pang-aabuso ng China. Kasi ano nga daw po, ano po sabi ng ating sandatahang lakas sa dagat, mas mataas o malakas pong presensya ng Pilipinas ngayon. Pero despite of that positive thing, no, kailangan po natin maunawaan na hindi po pwede o maaari na hindi ginagawa no binibigyan ng pansin o aksyon ito pong pangangailangan po ng ating mga kababayan. Panoorin po natin, no, bago tayo magbigay ng kumpletong opinion po natin sa bagay na to. Ryan, sino-sino ang mga kasama dyan sa kilos protesta at ano ang kanilang panawagan sa Chinese government? Mga estudyante, mga magulang, pero ang karamihan sa mga sumama sa kilos protesta, may mga kaanak na mga mangingisda. Panawagan nila sa China, itigil ang panggigipit sa mga Pilipinong mangingisda. Nagmarcha papunta sa Chinese Embassy sa Makati City ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Filipino Do Not Yield Movement, ALAB, Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Bago mag-alas 10 ng umaga, nagprograma sa harapan ng Chinese Embassy ang grupo. Nag-die-in sila na sumisimboliko sa mga mamamatay na Pilipino dahil sa panggigipit sa mga ordinaryong mangingisda ng mga Chinese Coast Guard. Sinira at sinunog din nila ang effigy ng barko ng Chinese Coast Guard. Na Pilipino dahil po sa ginagawa po nila dahil po naguhudyat po ang ating panawagan ng mga Pilipino. Dito po sa part na to, no, baka sabihin ng iba ay OA naman sa namamatay, no? Ako po naniniwala na hindi naman malinaw ang datos, no, kung kamusta na ba yung mga kababayan natin doon. Kaya para doon sa mga wala lang sa kanila, no, yung nangyayari po na panggigipit ng China, mga tao na pro-China pa, no, pinagtatanggol pa ang China. Meron po yan naglipa na po yun sa internet. Kung hindi mga trolls, siguro may mga tinatamasa na benepisyo mula sa China, no? Anyway, yung pong sinasabi nung babae, no, na sinasabi po na may namamatay. Mga kababayan tayo, ako po 50-50 dyan, hindi ko sasabing OA si ate dyan, no? Kasi wala naman datos na official na officially tinitignan yung mga tao doon
tinitignan, chinecheck, oo. Pero yung data, kung meron bang namamatay sa gutom, meron bang nagbago sa kanilang mga pamumuhay since itong China ay nanggagaganyan nga, no? Yan po ay big deal po. Lalo, especially dun sa mga nakatira po sa lugar po na iyon na apektado. Ito ay bilang pagkondina sa pinakabagong panghaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Lalo na po yung iba po nga sa kanila daw ay may mga kamag-anak na mangingisda. Kung ikaw ay may tatay, kung ikaw ay may kamag-anak, diba, damang-dama mo yun. At lalo na yung mga taga-ron. Pero kung ikaw dito ka sa syudad o malayo ka sa lugar na yun, natural wala kang pakialam, no? Hindi ka lalabas. Pero kung ikaw, pamilya mo mismo naroroon, diba, naiintindihan mo agad eh. Mabilis mo maunawaan yung pangkukondena nila sa China, ginagawa ng China sa harap po ng Chinese Embassy. At itong mga to na nagdadalo nagpo-protesta, pagamat siguro sa maraming pagkakataon sila ay nalilabel as kontra lagi sa gobyerno, pero but sa ganitong pagkakataon, no, hindi mo sila makokondena, lalo na kung totoo naman talaga yung sinasabi nila, no? Kung saan ngayon ay direktang pinatamaan na ng water cannon ang mga mangingisda ng mga barko ng China. Sabi ni Giselle, tagapagsalita ng Do Not Yield o Filipino Do Not Yield Movement, ramdam nila ang ginagawa sa mga mangingisda sa Skoda Shoal dahil sila man ay kaanak ng mga mangingisda. Panawagan nila sa China sundin ang 2016 Arbitral Accord kung saan pinawalang bisa ang 9-dash line na batayan ng China sa pag-angkin sa buong South China Sea kasama na ang West Philippine Sea at itigil na rin ng China ang panggugulo sa Pilipinas. Tumagal lamang ng 20 minuto ang kanilang programa at nagmarcha na sila paalis at tiniyak din ng grupo kanina bago sila umalis doon sa tanggapan ng Chinese Embassy na wala silang iniwan doon sa mga kalat nila doon sa tanggapan. Diyan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Alright mga tol, so nakita naman po natin yung kaganapan po dito sa sinasabi po na pagpoprotesta, pangakalampag nitong grupo, no? Ilan sa mga grupo ng rallyista sa embahada ng China dito sa ating bansa, no? Bago po tayo magpaalam, anong masasabi mo dito, no? Iilan lang po sila, no? Hindi sila ganun karami, pero yung kanilang panawagan madali pong maiintindihan ng ating mga kababayan, no? Sabi nga po dito ng ilan sa mga sa comment section, dapat walang China Embassy sa Philippines, sabi, no? Sabi yan po ni Yoroy, no, F8P. Sabi naman ni Gideon 0101, kaya sa 2028 wag nang bumoto ng mga politikong pro China mula Senado at Kongreso hanggang sa VP at Presidente. Sabi naman ni Ricky Apura, yan ang dapat suportahan, wag ang mga pro China. So, sabi naman ni Rolly Perote, ipaglaban ang mangingisda laban Pilipinas. Okay. Baygumla. Sabi ni Baygumla, kalad ka rin nyo mga ambasador dyan sa loob. Ihulog nyo. Grabe naman yun. No? Huwag natin gagawin yan mga kababayan. No? Naigin natin ang mabuti, ang masama, ang paggawa ng mabuti sa gumagawa ng masama. So ito pong ginagawa nila ay wala po tayong makita na bagay na dapat i-kondena sa kanila kasi nananawagan lang naman sila na itigil na yung pangbubuli. Masama po talaga ang ginagawa ng China at hindi po yung dama ng marami dahil hindi pa sila apektado. Once na pinabayaan po ang China dyan po sa lugar na kanilang inaabuso na sila po yung naghahari-harian, yan po ilalawak pa kasi I believe ang China including yung mga allied nito na bansa, no, katulad na Russia o iba pa, meron po silang mga agenda na kilala na po ng marami. Known na sila na ang gusto nila ay magdomina sa buong mundo. Maghawak na nila ang buong mundo, no, hindi natin alam po anong mangyayari.
So, papayag ba na ang tao, maraming tao, papayag ba ng ganun? Siyempre, magiging questionable sa kanila yon. Ipapakiusap nila ng ganyan at sa iba't ibang kaparaanan. Pero tayo nga, lagi natin pinapaalala, ipag-pray natin yung bansa, yung ating gobyerno. Pag-pray natin ng mga tao na ang maranasan pa rin po yung pagkalinga ng Diyos. At ito po ay mawala yung mga korupsyon, mawala yung mga kasamaan na ginagawa po na katulad ng ginagawa ng China sa ating mga kababayan. Ikaw, anong masasabi mo sa bagay na ito? Comment down below and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.